Okay, tapos na tayo sa Bucor Manual. Etong dalawa na 'to, pag-usapan na lang natin 'to sa mockboard para sa final coaching para mas madali mong matatandaan 'yan. Kasi kahit anong explain ko 'yan ngayon, mas matatandaan mo 'yan kapagka kasama 'yan sa tanong. Okay? So pag-usapan natin 'yan sa final coaching natin. Ngayon, ang pag-uusapan natin is maiksi lang naman 'to at mabilis lang kasi sobrang dali lang naman ito maintindihan. Tsaka sobrang basic lang niya, basic knowledge lang 'to at for the sake na good to know para okay. Ano ba yung purposes or justifications of punishment? Bakit ba nagpaparusa? Yun yung sasagutin natin diyan. Ito yung mga dahilan kung bakit ba kailangan magbigay ng parusa. Okay? Kasi ito yung mga purpose niya, ito yung mga justifications bakit may punishment. Okay? Retribution, ano ba ang ibig sabihin ng retribution? Tinatawag din niyang personal vengeance or revenge. Sa madaling salita, revenge lang yan. No? Based yan sa eye for an eye philosophy. Yung sabi nila, like Stalionis na eye for an eye, tooth for a tooth, ganyan. This ensures criminals receive punishment proportionate to the seriousness of their offense, satisfying the need for justice. Ang ibig sabihin lang naman yan, no? Ang ibig sabihin lang deserve mo yan, 'no? Deserve mo yan, yan. Ang sabi nga dito, criminals receive punishment proportionate to the seriousness of their offense. Kung gumawa ka ng ganito, nararapat lamang na pagparusahan ka kasi deserve mo yan. Yun lang ang ibig sabihin ng retribution. Okay? Personal vengeance yan or revenge. Okay? Ano naman pag sinabi nating expiation or atonement? No? Ayan ay tinatawag na group vengeance to appease the public and provide a sense of vengeance for the harm done. 'Di ba kahit nga tayo na hindi tayo yung directly naapektuhan pero nalaman natin na nakulong na ito, no? Katulad na lang kunyari sa mga flood control issues, no? Hindi tayo yung talagang ano niya, kumbaga parang hindi tayo yung kahit na hindi ikaw yung hindi lugar nyo yung merong mga ghost projects ng flood control kahit hindi binaha sa inyo, pero alam mo nakakaapekto 'to, 'no, nakakaapekto 'to sa pamumuhay mo, ganyan. Kasi nadadamay na yung lugar niyo, nadadamay ka na, naapektuhan ka na, at nakita mo na napanagot, 'no, nakapanagot yung taong nagkasala, makakaramdam ka ng ano, eh, 'no, maapis ka mo ng nakakaramdam ka ng parang nakaganti ka din. Buti naman nakulong 'yan. Gano'n yung expiation or atonement. Group vengeance siya para maapis yung publiko, 'no? Para maapis yung public, 'no? Para makapag-provide ng sense of revenge para doon sa ginawa niyang kamalian, 'no? Sa harm na nagawa niya. Yun yung expiation or atonement. Next is deterrence. Gasgas na ang deterrence pero for the sake na first time mo lang maririnig to, ang ibig sabihin niyan ay aims to prevent future crime by instilling fear in offenders or the general public. Okay? Ang deterrence kasi, ito yung pang-discourage sa kanino? Sa mga offenders na umulit pa or sa general public na pamarisan ang ginawa ng isang offender. Okay, ganito yan ha. Ang deterrence kasi, fear to commit crime. Nagbibigay ng fear to commit a crime. Dinidiscourage natin ang tao na gumawa ng krimen. Kasi, anong gagawin nga? Yung specific deterrence at general deterrence, yan nga pumapasok yan. Ang specific deterrence ang tatandaan mo, S is to S. Specific offender. Yan. Sino mismo ang lumabag sa batas, siya ay paparusahan. Anong purpose? To avoid reoffending o yung recidivism
'Di ba? Parusahan mo 'yang gumawa ng krimen na 'yan para hindi na siya umulit. Gano'n yung specific deterrence. Sa specific offender siya ibinibigay o ipinaparamdam para hindi na umulit. Gano'n 'yun, ha. Ang general deterrence naman for the general public, 'no, madali lang tandaan, 'no, binibigyan ng takot ang publiko. Sa pamamagitan ng pinaparusahan yung specific offender para 'pag nakita na ganito pala ang parusa sa ganitong krimen, so hindi na tayo dapat gumawa ng krimen, gano'n. Ano yan ay purpose niyan ay exemplary, para hindi na pamarisan, 'no? Ayan ang dalawang uri ng deterrence, specific deterrence at general deterrence. Pero ang deterrence nga, ayan nga yung pagbibigay ng takot to commit crime by instilling fear kanino sa mga specific offender at sa general public. Ayun ang deterrence. Okay, from the word incapacitation and protection, removes or restricts the offender's ability to commit further crimes against society, usually through imprisonment, and public will be protected and vice versa. Incapacitation, ibig sabihin, incapacitate. I-incapacitate mo, tatanggalin mo. No? Tinatanggal dito. Kaya may parusa, kaya may punishment, kasi tinatanggalan natin ng kapasidad or ng kakayahan na mag-commit ulit o kaya mag-commit pa ang isang offender ng crimes against society. Usually, binibigyan nga yan ng imprisonment or fine. E di na mangyayari, public will be protected. And vice versa, mapoprotektahan din siya from community. Ganun ang incapacitation and protection. And lastly, gasgas na to, rehabilitation. Focuses on reforming offenders into law-abiding citizens through treatment, mga bla bla. Basta tandaan mo lang, rehabilitation, ito yung mga program of activity, okay, na binibigay kay offender para saan? Para mabago ang kanyang outer self o maturuan siya ng mga skills para para bumalik ang kanyang self-respect at sense of responsibility sa community. Therefore, paglabas niya ng kulungan, siya na ay magiging law-abiding citizen. Okay, ganun lang ha. Ayan lang yan. Ayan yung mga purposes or justifications. Bakit ba may punishment? Ulitin natin. Una, retribution, personal revenge yan. No? Kasi ginawa mo yung krimen na yan, nararapat lamang na ikaw ay parusahan. Expiation or atonement, group vengeance para maapis ang public at makapag-provide ng sense of vengeance para sa maling nagawa. Group vengeance ang tatandaan mo pagdating sa expiation or atonement. Pagdating naman sa deterrence, ang goal nito ay makapag-prevent ng future crime by giving fear to commit crime. Meron nga dalawa yan, yung specific deterrence and general deterrence. Sa specific deterrence, si specific offender ang pinaparusahan para ma-avoid ang re-offending, para matakot na siya at hindi na siya umulit. Sa general deterrence naman, ang tinatakot natin dito ay general public, exemplary, para hindi na pamarisan si specific offender. At wala na to. Ito, potential offender pa lang to para hindi na siya mag-commit ng crime. Incapacitation and protection naman, tinatanggalan ng kakayahan, no? Tinatanggalan ng kakayahan na makapag-commit pa ng crime ang isang tao sa pamamagitan ng imprisonment, ikukulong siya, hindi na siya makakagawa ng krimen at therefore, mapoprotektahan ang community and vice versa. And ang rehabilitation naman, ito yung mga program of activity para maibalik ang self-respect at sense of responsibility ng isang offender para paglabas niya ng kulungan, siya ay maging law-abiding citizen. Kuha Okay. Ito naman yung mga juridical conditions of penalty. Legal requisites naman ito. Ang punishment daw dapat ay
ganito, according to legal, no? According to legal requisites. Dapat daw ganito, no? Kung magpaparusa, dapat ganito. Ayun yung point of view dyan. Ha? Tandaan mo ha, pag magpaparusa, dapat daw ganito. Okay? Kaya nga siya tinawag na juridical conditions of penalty. Okay? Una, productive of suffering. It must cause some suffering but must not destroy the human personality. Oo nga, nakagawa nga yan ng krimen. Dapat productive of suffering yan. Dapat maghirap siya sa loob ng kulungan, pero dapat hindi naman matapakan ang kanyang pagkatao. Hindi naman siya sasaktan doon, hindi siya tutorturin, hindi mababiolate ang kanyang human rights. Okay? Productive of suffering dapat ang punishment. Pero hindi patatapakan ang pagkatao niya. Papakainin pa rin, di ba? Gagalangin pa rin yung human rights niya. Ganon, ha? Pangalawa, commensurate with the offense. The penalty must be proportional to the crime committed. Ibig sabihin, kung ano yung ginawa niya, kung gaano kabigat yung ginawa niya, ganito dapat kabigat ang kanyang parusa. Kung ganito lang kagaan, kung ganito lang kababaw or light na ang ginawa niyang krimen, ganito lang dapat ang parusa. Hindi naman po pwedeng nagnakaw lang yan ng tawag dito ng pagkain sa isang restaurant, no? O kaya sa isang sabihin na natin nagnakaw yan ng kwek-kwek, no? Nagnakaw ng kwek-kwek, paparusahan mo ba ng reclusion perpetua yan? Hindi. Dapat commensurate with the offense committed. Pag nang rape ba yan, paparusahan mo yan ng 6 days na 6 months na pagkakakulong? Hindi. Hindi commensurate 'yun, no? Ang sabi ng juridical condition dapat commensurate with the offense. Okay? Proportion to the crime committed. Okay? Personal. Ano naman ang personal? Ang sabi dito, penalty must only be imposed on the individual who committed the crime. Hindi pamilya mo, hindi kung sino-sino, walang proxy dito. Na para bang hindi ka makakapunta, kaya meron kang ipapadalang representative. Bawal. 'Di ba? Ang punishment dapat personal. Ibig sabihin, kung ikaw ang gumawa ng krimen, ikaw ang ipadala sa kulungan. Ikaw ang ipasok sa kulungan. Kasi baka mamaya makita kayo ng senaryo na yung anak niya makukulong daw, sabi niya siya na lang daw papakulong, 'di ba? Ang tawag sa juridical condition na 'yon ay personal. Okay? Ano 'yun? Yan. Legal naman, pag sinabing legal, penalty. Okay, wait lang. Highlight muna natin dito. Individual who committed the crime. Ayan. Sa legal naman, penalty must be officially prescribed by law and mandated as the consequence of a judicial verdict following due process. Ang punishment daw dapat legal. Ibig sabihin, merong batas na nagbabawal niyan, kaya siya paparusahan. Ganon. Kung walang batas na nagpaparusa niyan, therefore hindi siya pwedeng parusahan. Ganon ang sinasabi sa legal. Okay? Ang punishment must be legal kasi dapat officially prescribed by law and mandated as the consequence of judicial verdict following due process. No? Dapat meron yan. Tsaka, dapat dumadaan yan sa due process. Hindi porket, oo nga, naglumabag nga yan siya sa batas, meron nga tayong pinagbabawal na ganito, o sige, kulong mo na lang yan. Hindi ganon. Dapat dumaan pa rin siya sa tinatawag nating due process. Therefore, ang juridical condition na yon ay legal. Okay? Ano naman ang equal? Ang equal, ang sabi dito, laws must be applied equally to all persons. Ibig sabihin, dapat pantay-pantay. Anumang estado mo sa buhay, anumang lahi mo, anumang kulay ng balat mo, mayaman, matanda, bata, lalaki, babae, dapat ang laws, no? Ang mga batas ay equal. Punishment ay equal. Kahit pa sabihin nating mayaman ka, dapat ganun, no? Kahit sabihin nating mayaman ka
nagkasala ka, wala kaming pakialam kahit mayaman ka kasi ang juridical condition ay dapat ay punishment ay equal. Okay? Next, certain. Ano naman pag sinabi nating certain? Penalty is unavoidable. No one should be able to escape the consequences of the penalty once imposed. Once imposed. Ang sabi lang naman sa certain, okay? Ang punishment daw ay dapat certain. Okay? No one should be able to escape. Wala dapat nakakatakas. Certain dapat ang punishment. No? Kaso lang, hindi naman talaga nangyayari eh. Basta, sabi sa libro, no one should be able to escape the punishment. Ayan ang judicial or juridical condition or legal requisites ng punishment. Dapat daw certain, no one must escape its effects, no? Hindi ka pwedeng tumakbo dito. Once na found guilty beyond reasonable doubt ka, kulong ka na. Dapat ganun, hindi pwedeng maiwasan ito kasi nga dapat walang no one should be able to escape kapag na-impose na ang penalty. Ano naman ang correctional? Ito yung ultimate goal of the penalty should be to reform the offender and rehabilitate them into a law-abiding citizen. So, one of the legal requisites din ng punishment ay dapat correctional siya. Kasi nga, ito na yung modern punishment, ito na yung ultimate goal, ma-reform at ma-rehabilitate ang isang individual. Gasgas na yan, alam nyo ng reform at rehabilitation dahil nakinig ka ng maayos sa discussion ko. Dapat alam mo na yan. Okay? Ang correctional, again ha, yan na ang ultimate goal ng penalty. Kasi nga dapat nare-reform at nare-rehabilitate ang mga offender. Balikan natin. Again, juridical conditions of penalty, mabilisan lang. Juridical condition, ibig sabihin, legal requisites, ang punishment daw, dapat ganito. Productive of suffering, dapat talagang maghirap siya dyan. Kasi nga, nagkakagawa siya ng mali. Pero hindi dapat matatapakan ang personality, ang human rights niya. Okay? Next is commensurate with the offense. Dapat kung ano ang ginawa niya, okay? Kung ano ang ginawa niya na paglabag ay dapat proportion doon sa penalty na ibibigay sa kanya. Okay? Pangatlo, personal. No, kung sino ang gumawa ng krimen, siya dapat ang managot. Walang proxy-proxy dito. Okay? Legal naman, dapat yung penalty, dapat yung penalty, dapat kung ano yung nakalagay sa batas na penalty niyan. Kung ano dapat yung nalabag niya na batas, yun, kung ano yung nakalagay na penalty dyan, yun yung ipapataw sa kanya. At dapat merong due process. Pag equal naman, sa equal naman, dapat lahat ng batas ay applied equally. Kahit anong estado sa buhay, matanda, bata, babae, lalaki, equal dapat. Okay? Paano mo naman pagsasabing certain? Ang certain naman ay dapat walang makakatakas sa batas. Ba? Wala dapat nakakatakas sa batas kapag ka na-impose na ang penalty. And lastly, correctional. Ito ang ultimate goal ng penalty, ma-reform at ma-rehabilitate. Correctional, ma-correct ang pag-uugali. Okay? Next tayo. Ito, nabigay ko to sa aking mga free lectures, pero syempre, kailangan, tayo dito? Alam na alam natin to. Ano ba ang pinagkaiba ng punishment at penalty? Mamadali lang to, makinig ka lang sa akin. Huwag kang puro keyword dito kasi alam ko may keyword tayo dito, penso, pudres, mga ganyan, di ba? Pero gusto ko sana alam mo din yung concept kasi paano pagka tinanong, lalabas ba yung keyword mo dyan? Di ba? So, ang punishment kasi at penalty, parang interchangeably, magagamit siya as one word. Pero for purposes of board exam, magkaiba yan sila. So, ano ba ang punishment? Ang punishment kasi is the redress that the state takes against an offender where it signifies suffering or curtailment of its freedom. No? Katulad na lamang ng ano bang pinakamadaling dito Tagalog? Ayun, sinulat na, kabayaran.
Kumbaga nagkasala ka kasi sa batas kaya kailangan mong bayaran, 'no? Kailangan mong magbayad, 'yun ang tamang term, kabayaran 'yan dahil sa ginawa mong mali, 'no? Puwede 'yan curtailment ng freedom mo, puwede kang pagbayarin, puwede kang ikulong, ayan ang punishment, okey? Ang palatandaan natin diyan ay pudres, 'yan, pudres. Kasi 'pag tinanong 'yun sa board exam lalabas at lalabas talaga ang word na redress, 'no? 'No, ayan, kabayaran 'yan na hinihingi sa'yo ng estado dahil nga may ginawa kang kamalian, 'no? It's either magbabayad ka ng fine, pero 'pag wala kang pambayad ng fine malamang makukulong ka, 'di ba? Or imprisonment, 'yan. Pero 'pag penalty, suffering that is inflicted by the state for the transgression of law. Ibig sabihin ito yung suffering, andito na yung mismong pain. Masakit na 'to kapatid, pain. Kaya nga itong penalty, ito na talaga mararamdaman mo na yung sakit dito. Binibigay ito sa'yo ng estado kasi nga lumabag ka sa batas. 'Di ba parang parehas lang sila? Ang tatandaan mo naman dito ay PENSUF. Kasi nga penalty, suffering. Yan. Okay? Ano bang halimbawa niyan? Sabihin na natin, ang binigay sa yung punishment ay imprisonment at yung penalty ay reclusion temporal. Oh, 'di ba ganyan lang. Kumbaga parang yung punishment general siya. It's either imprisonment, no? Or fine. Pero actually dapat imprisonment nga lang 'yan kasi ang sabi dito, curtailment of its freedom. Pero kasi pwede ring fine. Pwede ring fine yan, lalo na kapag wala namang pambayad, di ba? Magmaano talaga yan. Pag walang pambayad, makukulong rin talaga yan. So, isipin mo na lang as ganito. Ang punishment ay ang nandito, no? General siya, general imprisonment or fine. Pag sinabi naman nating penalty, so sabi natin yung imprisonment niya is reclusion temporal at yung range ng reclusion temporal, o kaya sabi mo reclusion perpetua, 'di ba? 20 years and 1 day to 40 years. Ayan, 'di ba? Ayun yung mismong penalty, ayun na yung suffering, ayun na yung pain. And pag dito naman sa fine, sabihin natin 500,000, 1,000,000, kung magkano yung amount, specific amount. Ibig sabihin, punishment, parang generic siya, general, yung penalty, specific na siya. Kaya basta wag mo kakalimutan na ang estado ang nagbibigay niyan dahil nga lumabag sa batas ang isang tao. Okay? Yun lang yan. Ito naman yung mga padaanan lang natin, to part lang ng history konti, ha? History lang konti. Hindi naman na kasi talaga lumalabas yung history, pero kasi minsan sa CA meron. Okay? Ito yung mga ancient forms of punishment. So, nung araw, no, ganun yung term, nung araw, ganito ang mga pagpaparusa na ginagawa nila sa mga nagkakasala. Siyempre, of course, merong death penalty or capital punishment. Ibig sabihin, talagang buhay ang kapalit, ang kabayaran. Diba? Physical torture naman tinatawag yung corporal punishment. Sinasaktan ang pagkatao, ganon, sinasaktan ang katawan. Yan, torture nga eh. 'Di ba? Physical torture, ang katawan ang sinasaktan, corporal punishment ayan ang tawag diyan. Social degradation, ibig sabihin pinapahiya yan, humiliation yan, public humiliation. Maraming halimbawa niyan like ikakadena yung leeg nila, ilalagay sila doon sa parang bilog, yung ulo nila nakapasok doon, tapos nakalabas yung dalawang kamay, mga ganyan. Pero hindi na natin kailangan isa-isahin yun kasi nga part na yun ng history at dadagdag lang yun sa mga isipin nyo dito. Ano pa? Banishment or exile, tinatawag din yan ostracism at outlawry. Ang ibig sabihin lang naman yan, ipapatapon ka sa ibang lugar. No? Parang ipapatapon ka sa ibang lugar, wag ka dito, hindi ka na pwede dito, ganon. Sa blood feuds naman, ubusan ng lahi lang naman ito, patayan, ganon. Yan. Parang mabilis lang tayo dito ha, padaanan lang natin. Ang flaying naman, babalatan ka ng buhay. Ganyan yung flaying. At yung gas chamber, pag lalagay ka sa isang chamber, tapos magpapausok doon ng chemical na nakakalason hanggang sa mamatay ka, ganon. Drawing and quartering ang pagkakaalam ko dito, parang 'di ba, may mga kabayo, parang ganon, kabayo tapos tatali yung isang kamay mo dito, isang kamay mo dito, tapos yung dalawang paa mo, tapos tatakbo yan sila, hahampasin yan sila, tsaka tatakbo. So magka-quarter talaga yung katawan mo niyan. Ba, lasog-lasog talaga yan.
Yun yung mga ancient forms of punishment. Madali lang, di ba? Madali lang. Death penalty, tinatawag din capital punishment. Physical torture, tinatawag din corporal punishment. Social degradation, papahiya ka. Banishment, ipapatapon sa ibang lugar. Blood feuds, ubusan talaga ng lahi, patayan ito. Playing, skinning alive. Babalatan ka ng buhay. Gas chamber, ilalagay ka sa isang chamber at maglalagay ng gas doon hanggang sa masuffocate ka at mamatay. Drawing and quartering, yung parang ilalagay ka nga, itatali ka nga para magpagkatumakbo yung mga hayop or sabi natin kabayo yung ginamit nila, maglalasog-lasog yung katawan mo. Yun. Ito pa. Ito yung mga early forms of prison discipline. Ito naman yung mga ginagawa nila kapag ka nagkakasala ang isang prisoner sa loob ng kulungan. Kaya ito yung mga ginagawa nila. Diba dati ngayon, pinag-usapan natin yung mga disciplinary actions na ginagawa sa kanila, yung tatanggalan lang sila ng recreational activities, ganito, ganyan, yung pinag-usapan natin na yon. Pero ito yung dati, no? Bilisan lang din natin. Hard labor, of course, productive works, talagang pagtatrabahuhin sila niyan maghapon, magdamag, ayan, talagang hard labor, pagtatrabahuhin. Deprivation, bawal ang lahat except sa mga bare essentials, yung pagkain lang, ganyan. Tubig, yan, bawal ang lahat. Deprivation, bawal na bawal ka sa lahat. Monotony naman, ibig sabihin, isa lang ang routine na ginagawa. Kung umaga, kakain, mag-work, magba-Bible study, tutulog, and then repeat, ganon. Kaya, ulam niya, munggo. Ngayon, munggo, araw-araw, munggo. Sobrang boring na routine, no? Ayun yung monotony. Uniformity naman, treat prisoners alike. Pag mali ng isa, mali ng lahat. Yari kayong lahat. Ganun lang din, parang sa atin lang mga criminologists. The fault of one is the fault of all. Di ba? Yan ang kasabihan nga natin. Ganun din ako kapag naiinis ako sa mga estudyante ko Pag sinabi ko parang mamalasig kayo sa akin, pagka merong hindi nag-ayos ng room, yan, lahat sila talaga dapat mamalasin. Kasi nga, kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat para ma-build ang disiplina. Kasi sa ating mga criminologists, hindi pwede talaga sa atin lalamya-lamya Parang hindi pwede, hindi mo talaga tatakutin ng mga estudyante kasi nga, sobrang titigas talaga ng ulo. Yan, alam nyo yan, kung gaano katigas ang ulo nyo ng college. Maski ako Ano pa, yung degradation, ganun din, namamahiya, mumura-murahin ka, no? Maliitin ka para bumaba yung self-confidence mo. Ganyan. Ano yung corporal punishment sinabi ko kanina? 'Di ba? Physical torture, no? Sinasaktan ka talaga dito. Bawal na 'to ngayon. Pero dati ganito ang ginagawa. Ano pa? Isolation or solitary confinement, no? Tawag nila diyan, lone wolf, yung ilalagay ka parang Bartolina ba? Bawal kang makipag-usap, limited lang yung updates na makukuha mo sa loob. Pero ngayon parang wala naman ng solitary confinement, wala ng Bartolina kasi nga parang pinagbabawal na rin yun siya. Ba? So ito yung mga early forms of prison discipline kapag ka nagkasala ang isang prisoner, ganito nila dinidisiplina. 'Di ba? Matinding pagtatrabaho, inaalisan ng lahat, pero lang bare essentials, boring yung routine, no? Kasalanan ng isa, damay ka, kasalanan yung lahat. Mass movement pa pala, hindi natin nasama to. Mass movement, mass living in cell, eating, recreation, bathing, sama-sama. Kaya nga mass movement, sabay-sabay. Okay? Degradation, syempre papahiya ka. Pagsasabihan ka ng kung ano-anong insulting words para bumaba ang self-confidence mo. Corporal punishment naman, employing physical force, no? Para masaktan ka malamang. Isolation or solitary confinement, para siyang Bartolina, na ikaw lang ang mag-isa, wala kang kausap. Ganon. So, ito na yung kung may early forms of kung may that time pagpaparusa ng disiplina, meron na rin tayo ngayon contemporary forms of punishment. Alam naman na natin, no, pag sinabing contemporary, other term lang yan, modern. Ito na yung mga modern forms of punishment natin. Of course, meron tayong imprisonment, pagkakakulong, no? Pagkakakulong. Alam nyo if ever na mapupunta kayo sa academe na field, no? Kung hindi man kayo papasok sa law enforcement agencies, mga ganyan. Kung papasok kayo sa academe, magmamasteral kayo, kasi ako nagmamasteral nga ako ngayon, di ba? Nakakatuwa yung tawag dito, yung subject na modern penology. Kasi doon makikita mo talaga yung mas matinding, mas malalim na pag-aaral
when it comes to correctional administration. Kasi nga modern penology na siya. Wala lang, na-share ko lang. Basta ang daming learnings na nakakatuwa mag-aral ng masters. Although nakakapagod siya at nakakaubos ng pera. Anyway, so may imprisonment nga and fine. Yan, pagbabayad yan. Destierro, ayan, di ba? Hindi naman siya talagang punishment. More like geographic. Anong tawag sa kanyang term? Parang ano siya, di ba? Ang tawag doon, geographic. Basta may something akong term na nabasa. Pero ano yan, pinagbabawalan ka lang naman dyan, di ba? Mapag-aaralan nyo to sa CLJ. Parang pinagbabawalan ka lang 25 to 250 kilometer radius kung saan nangyari yung krimen. Usually, na ano to sa mag-asawa, di ba? Kunyari, pag nahuli mo na ikipagtsuktsakan yung asawa mo, naaktuhan mo talaga, tapos bigla mong napatay, ganun, hindi ka na ikukulong. Ang mangyayari sa'yo, papatapon ka lang sa ibang lugar na malayo doon sa pinangyarihan ng krimen. Kasi nga, iniiwasan yung vindication of offense na tinatawag. Maririnig nyo yan sa CLJ nyo. Yung parang, pag nakita ka kasi ng kamag-anak yun, baka bawian ka. So, parang mitigating yun, parang mapatanggalan ka. If I'm not mistaken, alam ko mapabawasan yun kapag yun yung mitigating circumstances na tinatawag nila. Anyway, pang CLJ naman, ito, sinabi ko lang na contemporary form of punishment, yung destierro. Kasi nga parang restriction, geographic restriction, yung ibig ko sabihin kanina. Bawal ka lang pumunta doon sa specific na area kung saan nangyari yung krimen, 25 to 250 kilometer radius. Okay. And of course, meron na rin tayong parole. Pag-uusapan natin sa dito yan. Sobrang interesting yan. And probation. Ayan na yung mga modern forms of punishment na meron tayo ngayon. Nasa kasalukuyan. Ito pa, part ng history, daanan lang konting-konti. Baka kasi makita nyo to sa mga quizzes nyo. Kung may mga RC man kayo, naka-enroll kayo sa RC. Kung wala, okay lang din. No? Kasi makukulangan ka pa ba dito? Feeling ko hindi nga to supplemental eh. Feeling ko pang ano na nga to eh, pang ano na parang tong talagang review center na pang ano eh, pang face to face eh. Pero anyway, lahat yan ng pinapakita ko sa inyong PowerPoint na ginawa ko. Sobrang pinaghandaan ko yan. Sobrang grabe yung research na ginawa ko dyan talaga. And syempre, bago ko to ituro, babasahin ko rin muna to ng isang pasada. Pero hindi ako yung tipo ng nagtuturo na nagpa-practice pa ako na, dati ganun ako yung pagka ipopost ko sa social media kasi nga, mahirap na magkamali sa social media eh. Ang daming perfect eh, no? Ang daming perfect, parang hindi ka pwedeng magkamali kasi isang kamali mo lang, ano ka na nun nila, imamak ka na nila na para bang hindi sila nagse-search, na para bang hindi sila nag-aral ng ganito, na parang hindi sila nagsimula ng ganito, 'di ba? Kaya kayo wag kayo masyadong pagka naging successful na kayo, wag kang masyadong sasabay sa mga hatred sa social media, especially sa mga nangyayari ngayon sa mga review centers, ganyan. Lagi ka lang neutral, no? Magbigay ka ng saloobin mo, pero yung hindi pwedeng yung saloobin mo ay panama dito sa isa o kakampi ka dito sa isa, 'di ba? Kung gusto mo makisawsaw, 'di ba? Pero kung none at all, wala kang interest at all, wag nang makisawsaw. Napapansin ko lang kasi parang alam mo yon, baka marami ng R-Cream na natatakot mag-start ng ganitong platform na katulad ng sinimulan ko kasi nga baka mamaya isipin kasi ang lalaki na ng mga review center, ang yayaman na ng review centers, tapos ikaw magsisimula ka pa lang, hindi ka pa kilala. Baka marami na kasing natatakot na ganun. At tapos meron pang mga nag-aaway-awayan, di ba? So parang hindi na healthy yung field natin, yung environment. So para makatulong ka sa ating field, huwag ka nang sumawsaw. Kasi ang dami-dami ko nakikita na nakikisawsaw na para bang alam nila ang buong kwento. 'Di ba? Iwas tayo sa ganun ha, lagi tayong maging humble, no? Sabi nga ni Sir Bicuenyo ba 'yon? Nakita ko sa page niya na sa mga registered criminologists hindi tayo immortal, no? Kaya lagi tayo maging humble daw, 'di ba? Totoo naman 'yon kasi nga hindi nga tayo immortal, huwag tayong masyadong mayabang. No, wag tayong masyadong mapagmataas, no? Kaya nga gusto ko pagka magtatayo na ako ng review center, gusto ko ganito lang ang aking hand sign. Bakit? Gusto ko ganito lang. Every time na nagpi-picture kami ng asawa ko, ng family ko, ng mga sister-in-law ko, nakaganito kami. Bakit? Ano ba yung ibig sabihin namin dito? Ibig sabihin namin dito, God first.
No? God first. Anyway, ang dami na naman chika ni ma'am, patapos na nga eh. Ayun na. Gusto ko lang sabihin sa'yo ha, sinasabi ko sa'yo, kung estudyante kita, dapat may mabuting asal ka. Ayokong natututo ka lang sa akin ng mga ganitong topics. Dapat meron ka mabuting asal ha. Tatakwil kita, anak. Babe, tatakwil kita kapag ang sama ng ugali mo, hindi ka sa akin galing, ha? Anyway, dito na tayo sa historical perspective ng corrections. Yung mga dati lang, no? Mga dati lang. So, sabi dito, meron tinatawag na securing sanctuary. Ang ano lang naman kasi nito, noong 13th century, yung isang criminal, pwede niyang maiwasan yung punishment by claiming refuge in church for 40 days. Ibig sabihin, imbis na ikulong siya, o kaya imbis na parusahan siya sa iba, ang gagawin niya, securing sanctuary, yung tawag. Ibig sabihin, dun siya magsuserve sa church ng 40 days. Doon siya magbabayad ng kanyang or doon niya bubunuin yung kailangan iparusa sa kanya. Ganon. Para ma-avoid niya yung mas malalang punishment. Kasi di ba dati sobrang lalangan ng mga punishment. So, yun yung tinatawag na securing sanctuary. Basta makita mo, if ever na makita mo to sa tanong, kung may itanong man, part na to ng history. Ang securing sanctuary, pag nakita mo doon, doon siya sa church, nagsuserve. Doon niya binubuno yung kanyang, ng kanyang punishment. Doon siya nagsuserve sa church ng 40 days, securing sanctuary yon. Ano ba pinagkaiba niya sa benefit of clergy? Kaya nga siya tinawag na benefit of clergy. Ang alam ko, ang clergy, ayan yung mga tawag dito, yung mga sa simbahan, yung mga tao sa simbahan, kasi alam niyo naman 'di ba guys, hindi ko alam yung mga tawag-tawag diyan kasi iglesia ako. So, clergy yung mga tao sa simbahan yata to eh. So, yun yung mga, originally, it allowed clergymen to be tried in ecclesiastical courts. Meron silang tinatawag na ecclesiastical courts. Yan. Alam ko, ano pa rin to, part pa rin to ng church. No? Kasi bakit? Bakit tinawag to na benefit of clergy? Kasi nga, nagbe-benefit sino? Si clergy. Yung mga clergymen. Kasi nga, saan ba sila tinatry? Tinatry sila sa ecclesiastical courts, which is more lenient. Pag sinabi natin kasing lenient, mas hindi sila masyadong mahigpit, ganyan. Instead na makakuha siya ng death penalty sa government during those time. 'Di ba? Kaya mas maganda na doon na lang siya sa ecclesiastical courts kasi nga mas lenient magparusa, mas lenient yung trial. Ayun yung tinatawag na benefit of clergy. Pero hindi to para sa lahat. Sa clergymen lang ito. At ang goals naman ay, ano lang yan, pre-trial detention facilities operated by English sheriffs. Pero ano lang to? Jails. Ang goals na term ay French. Ayan, pagkakalam ko French yan. So, yan. Jails lang din yan. Okay, Gaols, jails. Ito yung importante, si Gallis tsaka si Hawks. Si Gallis kasi, ang ibig sabihin nito, long, low, narrow, single-decked ships propelled by sails and oars. Ganyan yung itsura, oh. Kaya naglagay ng picture para mas maintindihan mo. Kumbaga, ang mga convict, 'di ba? Minsan nga sobrang dami na kasi talaga. Sa sobrang dami na ng tawag dito. Sa sobrang dami na ng tawag diyan ng mga prisoners doon, 'di ba? Pinapatapon na sila sa ibang lugar. So, nangyayari, yung galis na yan, ayun yung ginagamit nilang bangka, sa term na layman's term, bangka, para matransport yung mga criminals from one place to another. So, yung mga convict mismo, yung nagro-row ng vessels, no? Ang tawag diyan dati, galley slavery. Often a reprieve from a death penalty. No? Reprieve daw yan para ma-postpone ang kanilang death penalty. So, ang tatandaan mo lang pagkagalis, yung convicts ang nagsasagwan. Sagwan ba ang Tagalog na? Nagro-row? Yun, basta yung nagsasagwan nung sasakyan, nung vessel na yan. Okay? Ito yung tinatanong sa board exam. Abandoned warships or decrepit vessels converted into floating prisons in the 18th and 19th centuries. Etong tatandaan mo sa Hawks, ha? Floating hills. Kumbaga,
diyan na talaga sila. Ayan na talaga yung ano na yan, yung vessel na yan, ayan na talaga yung ginawa nilang kulungan. So imagine, naglalayag lang yan sa katubigan, no? Floating hells, kaya nga siya tinawag na floating hells. Kasi nandyan na talaga yan sila. Hindi sila nakakatanggap ng kahit na anong tulong kasi naglalayag lang sila. Lahat dyan. Minsan nga daw, ang pagkakarinig-rinig ko, parang dyan na mismo, yung mga nakakulong dyan, sila-sila na rin yung nagkakainan, di ba? Parang cannibalism na gano'n. Kasi parang ano nga, kulang na kulang sila dati sa mga kulungan talaga. Tingnan mo, high mortality rates, lack of sanitation, they were used to house prisoners while waiting transportation or during sentence. Kaya siya tinawag na floating hells. Paano mo tatandaan yan? Yan lang tandaan mo, H. Pag nakita mo sa tanong floating hells, sumagot ka ng Hawks. Okay, natanong na yun sa board exam. Floating hells. Kaya isinasama pa rin ang history sa discussion kasi nga natanong yung Hawks. Ito lang. No, recent lang. Kahit new curriculum na. Okay, yun lang ha. Ayun lang ang historical perspective on corrections, securing sanctuary, benefit of clergy, gaols, galleys, and hawks. Actually, marami pa yun, hindi mo naman kasi kailangan aralin yung iba. No? Sayang lang ang oras. At ito din ang pinakabida, no, sa ating discussion ngayon, yung two rival prison system. Ibig sabihin, prison system lamang ito, sistema lamang ito, at hindi ito establishment. No? Hindi ito establishment, ha? Prison system lamang ito. Ibig sabihin kung ano ba yung sistema na ginagawa nila sa mga nakakulong sa loob. Okay? Dalawa lang yan sila. Si Newborn system at si Pennsylvania system. Mabilis lang tatandaan. Kasi tignan mo, si Newborn, no? Si Newborn congregate system yan. Ang ibig sabihin ng congregate, sama-sama sila na magtrabaho pag umaga. Pero pagdating ng gabi, hiwa-hiwalay na yan sila sa kanilang mga selda. Ganon, ha? Ganon ang newborn system. Ulit, ang newborn system ay congregate. Ang ibig sabihin ng congregate, sama-sama, pero sa umaga lang, habang nagtatrabaho. Pero pagkagabi, nandun na sila sa kanilang individual cells. Pagdating kasi dito sa Pennsylvania system, separate system. Nakafocus ito saan? Sa total solitary confinement and reflection. Mag-isa lang sila, umaga, nagtatrabaho man sila o hindi, gabi, nagtatrabaho man o hindi, nasa loob lang sila ng kulungan. Okay. Ganito mo siya tandaan. Baka kasi dalawa na nga lang na pagpapalit pa. Si Newborn, no? Si Newborn ay congregate. Yan. Si Pennsylvania ay separate o solitary. Sabihin na natin solitary. Yan. Tignan mo kung anong malapit sa alphabet. Letter A ang una sa alphabet. Kasunod niya, di ba? A, B, C. Di ba? Mas mauuna sa alphabet. Yun na lang yung maging palatandaan mo. At si P ay malapit kay S. Si A malapit kay C, si P malapit kay S. Ganito dapat ang technique, Beth. Ganito dapat ang technique. Dapat, alam mo yung concept. Alam mo kung anong nangyayari dyan. Alam mo yung definition. Bago ka pupunta sa mga ganitong strategy. Ha? Hindi yung A, C, malapit kasi siya sa alphabet. Hindi ka gaganon agad. Aralin mo muna ang konsepto. Binibigay ko lamang ito, yung mga ganitong strategy, kasi nga, pagdating ng board exam, baka mamaya, bombarded ka na, sobrang kabado mo, mami-mental block ka, para at least meron kang technique na alam ko, AC, PS. Diba? Alam ko malapit yan. So malapit si congregate kay newborn. So, si A kay newborn. So, siya yung sagot. Diba? Ganon. Para mabilis mo na siya matatandaan. Pero at least, kahit kung hindi ka mami-mental block, alam mo yung ibig sabihin yan. Si newborn ay congregate system. Ibig sabihin, sama-sama sila. Huh? Sama-sama sila sa umaga, pero kapag dating ng gabi, individual na. No? Magkakahiwalay na. Pagdating naman sa Pennsylvania system, alam mo lagi yan, solitary, umaga, gabi, solitary, solo yan. Okay? Ganun lang. Basic naman, basic. Okay. Last na part ng discussion natin.
So, ika-cut ko muna tong lecture para pwede mo siyang mabalikan agad. Mabilis lang. Mas maganda rin kaya na kinakat yung lecture para alam mo lang kung ano yung certain part na babalikan mo dito sa part na to. Okay, so mag-RA 10592 na tayo.